Okay, so now we are now in the solving system of linear equation by elimination. Noong nakaraan, pinag-aralan naman natin yung substitution. So ngayon, ito na yung huli na topic sa lesson 8, yung pagsosolve ng system of linear equation by elimination. So sa paggamit ng using elimination method, so meron lang tayong mga kailangan tandaan. So number 1, you're going to decide what you are going to eliminate. So magde-decide ka kung ano yung gusto mong i-eliminate. So si X ba or si Y? Okay? And then the second step is you are going to multiply and apply the additive inverse. Pag sinabi nating additive inverse, ito ay same sila ng variable, same variable but different sign. Same variable with same coefficient but different sign. So, yun yung tinatawag natin na additive inverse. So, mamaya, meron akong ipapakita mga example kung ano ba yung additive inverse. And then, after that, yung number 3, you are going to add the resulting equations. And then, finally, you are going to solve. Para malaman din natin kung siya ba ay intersecting, parallel, or coinciding. So, yun yung mga type of graph na kailangan nating malaman. And kung anong type, syempre, ng system yung ating system of linear equation. Okay, so let's have an example sa additive inverse. So pag sinabi natin additive inverse, katulad ng sinabi ko kanina, ito yung same coefficients, same variable, pero opposite yung kanilang or different sign. Halimbawa, itong example natin, meron tayong system of linear equation dito na 2x plus 3y equals 6. So 2x plus 3y equals 6 and 4x minus 3y equals 8. So, dito sa example natin, alin ba dito yung same coefficients? Pag sinabi natin same coefficients, ito yung same sila ng variable at at the same time, same din sila ng numerical coefficients o yung number. So, kung mapapansin natin, dito ay same yung ating 3y. Okay, same itong ating 3y at saka dito sa second linear equation is 3y din. Pero, they have both opposite or different sign. So, yung itong sa first linear equation, ito ay positive 3y. Pero dito sa second linear equation is negative 3y. Okay? So, ito po yung tinatawag na additive inverse. Magkapareho sila ng coefficient at saka numerical coefficient, pero magkaiba sila ng sign. Yung isa positive and yung isa negative. Or pwede sila magkabaligtad. Pwedeng itong nasa first linear equation, ito ay negative, and then yung second linear equation, ito na may positive. Pwede po magkabaligtad yon. So, ito yung itinatawag natin na additive inverse. Okay, dito naman sa second example natin, alin dito sa system of linear equation natin ang merong additive inverse or nasan dito yung additive inverse? Yung same coefficients, same variable, pero opposite yung kanilang sign or different. So, ito yung negative 2x. Negative 2x, tapos ito naman sa second linear equation is positive 2x. So, same sila ng variable at numerical coefficients, pero magkaiba sila ng sign. So, that is the additive inverse. Example kaya class, sa third example kaya class, alin dito po yung ating additive inverse? Yung same coefficient, same variable, pero different sign. So, dito po sa example is ito pong positive y at saka negative y. So, paano nangyari? Eh, wala namang numerical coefficient si y. Meron po yung numerical coefficient. Ito yung, sinasabi ko nga sa inyo, ito yung invisible one. So, ito yung, meron siya lang invisible one. So, mean to say, yung additive inverse nitong ating system of linear equation is the positive y at saka si negative y. So ngayon, mag-solve na tayo using the elimination method. So kaya nga sa tinawag na elimination, mag-i-eliminate tayo. Sabi din sa step number 1 kanina is you are going to decide kung ano yung gusto mong i-eliminate. Si y ba or si x. Okay, punta tayo dito for example natin. Meron tayong system of linear equation na x plus y
equals 8, tsaka x minus y equals 8. So now, tingnan natin kung yung both linear equation ba is meron silang additive inverse. Kay x, mapapansin natin, sila ay same ng variable, same din ng coefficients. Pero, ano ba yung sign nila? So, si x dito sa first linear equation, that is positive. And si x dito naman sa second linear equation, siya din ay positive. So, meaning to say, itong x at saka yung x ng ating second linear equation, this is not an additive inverse. Okay? So, proceed tayo dito sa kabila. So, dito naman sa kabila, meron tayong parehong y. Okay? Meron tayong parehong y. And then, at the same time, pareho sila ng coefficient, same variable. Pero, magkaiba yung kanilang sign. Yung isa, positive y, and yung isa, negative y. So, meaning to say, by elimination method, so dito na papasok yung elimination method, since meron na tayong additive inverse, si positive y at saka si negative y is i-eliminate natin, tatanggalin natin. So, ika-cancel natin si positive y, cancel mo yan. Si negative y, i-cancel mo lang yan. And then, sabi doon, sa third step, is you are going to add. Sir, anong ipag-a-add namin? Yung dalawang system of linear equation. Or sorry, yung dalawang linear equation na meron tayo. Ito, at saka po ito. So x, ipag-a-add daw natin. So, x plus x. So, dalawang x. So, that is 2x. Okay? Equal, ikapin mo lang yung equal dito. Ayan. Ikapin mo lang yung mga equal. And then, 8 plus 2. 8 plus 2, so that is 10. So, that is 10. Okay? So, para matanggal natin si 2 kay x, so, i-divide natin both side by 2. So, magiging cancel. So, that will be x, ang matitira, equals. So, what is 10 divided by 2? 10 divided by 2 is 5. So, ngayon, binigyan na naman tayo ng value ng x, which is 5. So, ngayon, ang hahanapin naman nating value ay yung value ni y. Okay? So, paano natin hahanapin yung value ni y? So, maalin po dito sa dalawang linear equation ang pwede mong gamitin? Pwede si first linear equation, pwede si second linear equation na pagsasubstitutean natin itong nakuha nating value kay x. So, try natin si x plus y. Okay, x plus y equals 8. Okay? So, si x, itong x, papalitan ko lang ng nakuha nating value na 5. So, papalitan ko lang ito ng 5 plus y equals 8. So, now, kailangan lang ang matira sa left side para makuha natin yung value ng y is si positive y. So, si positive 5, ililipat ko sa kabila. So, magiging y equals positive 8. And then, from positive 5, pag nilipat natin sa kabila, magiging negative 5. So, meron na tayong 8 minus 5. So, y equals 8 minus 5 is 3. Okay? So, the value of y na nakuha natin is 3. So, now, katulad ng sa substitution, yung ating system of linear equation, binigyan na naman tayo ng value ng x, binigyan tayo ng value ng x, binigyan tayo ng value ng y. So, meaning to say, itong type of system of linear equation natin is intersecting lines. One solution, and then consistent and independent. Okay, so let's have the second example. So, meron naman tayo ditong system of linear equation, 3x plus 4y is equals 4 and x minus 2y is equals to 2. So, sir, so ngayon, ang gagawin natin dyan is, kailangan nating hanapin yung mga additive inverse. So, sa first linear equation, pag pinag-compare natin sa second linear equation, kung ano mapapansin natin? Wala tayong nakikita na same ng numerical coefficient and
Same ng numerical coefficient, pero lahat sila merong same variable. Pero yung coefficient, wala tayong nakikita. Sir, paano po ang gagawin natin dun? So ngayon, lalagyan natin sila ng additive inverse. So mamimili tayo kay x or y na lalagyan natin ng additive inverse. So tingin tayo dito kay first linear equation. So we have here 3x plus 4y equals 4. So dito sa second linear equation, tayo po dito ay magmumultiply. So lagyan natin doon ng parenthesis. Sir, ba't tayo magmumultiply? Kasi lalagyan natin ito ng additive inverse para meron tayong makancel, para meron tayong ma-eliminate. So, alin ba dito yung gusto nyong lagyan? So, halimbawa si x. Okay, si x. Sige, ito na lang itong si negative 2y. Ano yung imumultiply natin kay negative 2 para maging negative 4 ang sagot? So, that is positive 2. Tama? Para maging katulad siya ng ating first linear equation na 4y. So, that is, imumultiply natin yung both side by positive 2. Okay? So, now, yung ating bagong equation, sulat ko lang si 3x. 3x plus 4y equals 4. And then, i-multiply natin. So, 2, i-multiply ko kay x, so magiging 2x. And then, 2 multiplied by negative 2y, 2 multiplied by, positive 2 multiplied by negative 2y is negative 4y. Equals, and then, dito naman sa equals, ito naman kabilang side yung ating multiply. So, 2 multiplied by positive 2, so that is 4. Okay? So, ngayon, meron na tayong additive inverse or yung magkatulad pero magkaiba sila ng sign. So, meron na tayong makakancel kasi meron na tayong positive 4y at saka meron na tayong negative 4y. Meron na tayong mai-eliminate. So, matatanggal si positive 4y, matatanggal si negative 4y. So, ngayon, ang gagawin natin is sa remaining, sa mga natitira is ipag-add natin. So, 3x plus 2x, so that is 5x. Okay? So, that is 5x equals, so what is 4 plus 4? So, what is 4 plus 4? Pag-add natin. So, that is 8. Okay? So, ngayon, kailangan nating matanggal si 5 at ang matira lang po sa left side is x. So, i-divide natin both side by 5. So, i-divide natin both side by 5. So, matitira lang sa left side is x equals, okay, x equals, so, pwede bang i-divide sa 8 divided by 5? So, no. So, mean to say, this fraction, ito na po yung ating magiging value ng x. So, that is 8 all over 5. Okay? So, ito na po yung ating magiging value ng x is equals to 8 all over 5. So, now, nakuha natin yung value ng x. Yun naman yung ating ipapalit sa ating second linear equation. Or so maaling linear equation yung pwede nating paggamitan. Okay? So since si x minus 2, since si x minus 2y, dito tayo sa second linear equation. Since si x minus 2y is equals to 2, ito yung medyo maliit. So, ito yung gagamitan natin. So, magiging x minus 2y equals 2 para makuha natin yung value ng y. Ano ba yung value ng x? Ano yung value ng x natin? So, that is 8 all over 5. So, itong x, papalitan ko ng 8 all over 5. So, wag po kayong mag-alala na baka magtaka kayo kasi merong fraction na given sa ating nakuhang value ay fraction. So, sa exam naman class is hindi naman ako magbibigay ng given na fraction na magiging value ni x ay fraction. Okay, so ito ay ina-example ko lang para in case
sa grade 9, meron kayong ma-encounter na ganito is, alam nyo kung ano yung gagawin. So, 8 all over 5 minus 2y equals 2. So, ngayon, hindi natin pwedeng ipag-minus si 8 all over 5 minus 2y kasi hindi naman sila like terms. So, si 8 all over 5, okay, ililipat po natin sa kabila. So, magiging, dito ko na po ilagay. Ayan, sikip na tayo dun eh. So, magiging negative 2y. So, magiging negative 2y equals, from positive 8 all over 5, so magiging siyang negative 8 all over 5. And then, since positive si 2, so ito ay magiging plus 2. Susulat ko lang ulit, negative 2y equals, so now, paano natin ito isosolve? Meron tayong negative 8 all over 5 and i-add natin siya sa whole number na 2. So, ang gagawin lang natin dyan, di ba, sabi ko nga si whole number meron niyang all over 1. So, magiging tong negative 8. Okay, negative 8 all over 5 plus 2. Siya yung ating magiging numerator, all over 1. Lahat ng whole number, meron niyang all over 1. So, since mapapansin natin, class, ikapin mo lang ulit sa negative 2y, mapapansin natin, yung ating denominator is different. Tanda pa ba yun? Kapag different ang denominator, sa addition or subtraction, ang gagawin natin dyan is butterfly method. So, i-multiply natin si negative 8 multiplied by positive 1. So, that is negative 8. Okay? So, that is negative 8. So, ito naman sa kabila. Positive 5 multiplied by positive 2. So, that is positive 10. So, ito ay magiging positive 10. Equals, all over. And then, ito namang denominator, i-multiply natin by denominator. So, 5 times 1, so that is 5. Okay? So, simplify lang natin. So, isulat ko lang sa negative 2y equals, so, negative 8 plus 10. Different sign. Yung isa negative, yung isa positive. So, different sign, ipagmaminus natin. So, what is 10 minus 8? So, that is 2. Tama? So, now, tingnan natin kung ano yung magiging sign ni 2. Sino ba mas malaki sa dalawa? Si 8 ba or si 10? Si 10. So, now, ano yung sign ni 10? So, that is positive. So, ang sagot dito sa negative 8 plus 10 is positive 2 all over 5. Ayan. So, negative 2 all over 5. So, now, para matanggal natin si negative 2 dito, kay y is i-divide natin both side by negative 2. Ayan. So, makakancel sa negative 2. Ang matitira na lang po ay, y equals 2/5 all over negative 2 or simply division yan, division. So, magiging 2/5 divided by negative 2. So, pag di-divide po ng fraction, ito yung ina-applyan natin ng reciprocal. Reciprocal ng ating second fraction. So, this will be y equals 2/5. Okay, y equals 2/5. Ito yung keep, change, and then flip. Keep, change, flip. So, negative 2, meron niyang all over 1. So, mag-keep, change, flip. So, i-keep natin si 2/5. I-change natin si division from division, magiging siyang multiplication. And then, flip. Negative 1 all over 2. Okay?
So, pasensya na at maliit yung ating screen. So, dito ko na po ilalagay yung ating sagot. Ito, sundan nyo lang tong arrow. So, so what is 2 sa rule ng multiplication ng fraction? Numerator to numerator and denominator to denominator. So, 2 times 1. Okay, 2 times 1 is 2. And then, 5 times negative 2. So, that is negative 10. So, yung magiging sagot natin is negative 2 all over 10. So, ang simplification yan po ay, pwede ang maging sagot nyo dyan is or, pag isi-simplify natin is negative 1 all over 5. So, ito po yung ating magiging value. So, meron tayong nakuhang value ng x at meron tayong nakuhang value ng y. So, mean to say that the type of graph na meron tayo is intersecting lines. Okay, wag kayong maglala, class. Ito pong pinakita ko sa inyo is only an example. So, sa exam naman is wala naman kayo makikita na fraction na magiging value ng x at saka value ng y. So, kung may tanong kayo, pa rin dito sa example natin is pwede po kayong mag-chat sa GC. Okay, so let's have this one. That's the third example natin. So, 4x minus y equals 2. And then, negative 12x plus 3y is equals to 4. So, now, kailangan natin kunin dyan is yung additive inverse. So, depende na sa inyo kung ano yung lalagyan nyo ng additive inverse. Kung si x ba or si y. So, para sa akin, ang gusto kong lagyan ng additive inverse ay itong si negative y para maging katulad ni positive 3y. So, ano yung imumultiply ko kay negative y para maging katulad na meron siya maging 3. So, i-multiply ko yung ating equation, linear equation. Susulat ko lang 4x minus y equals 2. So, ito po ay i-multiply ko para maging katulad nitong positive 3y para magkaroon tayo ng additive inverse by 3. Okay, so i-multiply ko siya by 3. So, 3 multiplied by 4x, so that is 12x. Baka kayo magtaka kung saan nanggagaling yung 3, kung saan nanggagaling yung mga i-multiply ko po. Yun po ay nanggagaling kung ano yung gusto nyo lagyan ng additive inverse. So, kaya ito ay naging 3 kasi po, ang gusto ko pong matanggal po ay si positive 3y. Gusto ko itong tanggalin. Para matanggal din po itong ating negative y. Okay? So, 3 multiplied by 4x, so that is 12x. Minus 3 multiplied by negative y, so that is minus 3y. Equals 3 times 2, so that is 6. So, isulat ko yung ating second linear equation, katabi nitong sa baba nitong ating nakuhang new equation nung nilagyan natin ng additive inverse. So, ito ay negative 12x plus 3y equals 4. Okay? Ayan. So, tanggalin na natin yung may mga magkatulad na numerical coefficient at variable and at the same time, different yung sign. So, negative 3y at saka positive 3y, pareho silang may 3y pero different sign, makakancel na yan. So, ito ay makakancel. So, ito po ay makakancel. So, natira ay 12x at saka negative 12x. So, kung napapansin nyo, makakancel din sila. Kasi pareho silang merong numerical coefficient, same numerical coefficient na 12, at saka at the same time, same sila ng variable. And then, different sila ng sign. Kasi itong 12x, ito po ay positive. So, ito po ay makakancel din. So, kapag ganun po ang nangyari, pag lahat po na-cancel yung ating dalawang variable, so the answer dito po ay 0. And then, ipag-add pa rin natin itong kabila. 6 plus 4. 6 plus 4 is 10. So now, katulad ng sa substitution, kapag yung lumabas
is ganito po, 0 is equals to 10, katulad nung diniscuss ko sa substitution. Kapag ganito yung lumabas, this is a false equation. Okay? So, this is a false equation. But sir, naging false kasi si 0 is hindi naman equal kay 10. So, hindi sila equal. So, mean to say, kapag ganito yung lumabas, itong type of graph natin is parallel. Okay? Tandaan nyo lagi yun ha. Ito ay parallel, no solution, at saka ang type ng system is inconsistent. Okay? So, ito yung tatandaan nyo kapag ang lumabas po is 0 is equals to 10 or hindi magkatulad, yan po ay parallel. Okay? So, kapag ito ay lahat ng ating coefficient at variable ay nakancel lahat, yan po ay magli-lead sa ating it's either coinciding or parallel. Nakadepende kung ano yung magiging answer natin. Okay? So, dito, nakuha natin is false kasi si 0 naman talaga ay hindi equal kay 10. So, that is false equation. And then, kapag false equation, that is parallel. So, ngayon, katulad ng sa substitution, kapag ang nakuha nyo ay halimbawa is 0 equals kay 0, si 0 ay equal daw kay 0 which is true, kapag ganun ang nakuha nyo, yung type of graph natin is simply, yan po ay coinciding, okay, coinciding lines. Ayan. So, yung type of graph natin, so that is coinciding lines. Kapag pareho silang equal. 0 equals 0. So, kapag yung isa naman is hindi naman sila equals, nagbigay sa'yo ng false, so that is parallel. Okay? So, kapag may tanong po uli kayo, magtanong uli sa GC. Okay, so ito po yung ating activity 2 na kailangan nyo gawin. So, ito naman, class, is ito ay gagawin nyo sa one whole sheet of paper. Okay, one whole sheet of paper. Ang instruction dito, you are going to solve the system of equation by elimination. And kailangan nyo sabihin kung anong type of graph and system. Okay? So, sasabihin nyo lang siya kung siya ba ay parallel tapos inconsistent. Kung siya ba ay coinciding, so that is consistent and dependent. Kung intersecting, consistent and independent. Okay? So, i-discuss na natin itong 1. So, meron tayong dito ang system of linear equation na 3 na kailangan nyo sagutan. Unang kailangan nyo gawin is hanapin nyo yung mga additive inverse. So, number 1, alin ba dito yung additive inverse? So, magkatulad sila ng numerical coefficient at saka ng variable. So, hanapin nyo po dito. So, dito, meron po dito, ito po yung negative 3y at saka yung positive 3y. So, ito po yung may eliminate. And then, after ma-eliminate, ipag-add nyo na po yung mga natitirang mga expression natin. Okay, dito sa number 2, wala pa kayong nakikitang additive inverse. So, mean to say, ito ay hahanapin nyo ng additive inverse. So, meron tayo ditong 2x minus 2y equals 4 and x minus y equals 3. So, nakadepende sa inyo kung ano lang yung gusto nyong i-eliminate. Si x ba or si y? Okay, so hahanapin nyo sila ng additive inverse na kailangan meron silang katulad na 2x and negative 2y na kung saan opposite naman sila ng sign. Okay? And same as dito po sa ating example number, dito sa sasagutan nyo sa number 3. Okay? Kung meron po kayong katanungan dito sa inyong sasagutan is mag-chat lamang po sa GC. Okay? Ulitin ko po sa one whole sheet of paper.